Yun, magandang tanghali po sa ating lahat. Malapit na po huwag mo ng malakas. Kasi pag umulan ng malakas, karit naman. At isang pribileyo po ulit na sa inyo pong harapan na makapangaral po ng salita ng Panginoon. At hindi na po tayo magtatagal. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Proverbs chapter 16, verse 3. Proverbs chapter 16, verse 3. Pag nakita na po, say Amen. Amen. Sabi po natin ng sabay-sabay, unison. Ready, read. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Let's pray. Ama namin Diyos, nasa langit, salamat po, Panginoon, sa pagkakabasa ng salita. Ngayon po itumuntak sa amin ng puso't isipan at ma-apply po namin sa aming pamumuhay Kristiyan. Ngayon po kami mapatawaran sa mga kasalanan po na aming ginagawa sa isip, sa puso, Panginoon. At naman, Lord, tulungan niyo po kami sa mga Espiritu po ang kumilos sa bawat isa. Tingnan po kami Kristiyan sa pagbabahagi. In Jesus' name, prayer and Savior. Amen. Amen po. Ito po yung verse na to ay maaaring naririnig na rin po natin. Pero po, ano po ba yung mga bagay na ikinumit natin sa Panginoon? Diba? Bilang isang anak ng Diyos, ano ba yung mga bagay na mga ginagawa natin sa Panginoon? Lalo na ngayong 2024, di ba? Matatapos na itong 2024 at darating naman yung 2025. At ano naman yung mga gagawin natin? At alam niyo po ba mga kapatid, na minsan may mga ginagawa tayo sa buhay na hindi talaga natin nabibigyan ng halaga. Na hindi natin napapahalagaan. Lalo na yung mga priority natin sa buhay. Diba? Hindi natin alam kung sino yung una natin uunahin. Kung sino yung ipa-priority natin. Kung sino yung bibigyan talaga natin ng tuon ng pansin. Diba? Pero sa atin, bilang isang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Panginoon, alam natin kung sino yung dapat unahin. Diba? Kahit naman sa relationship kahit naman sa pagpapamilya, laging inuuna, walang iba kundi yung Panginoon. Pero alam niyo ba mga kapatid, na minsan, hindi sa lahat ng pagkakataon na pinapriority mo ang Diyos, is tama yung ginagawa mo. At ito pong title ng ating pag-aaralan ay Aligning Goals with God's Wills. Pagbuo ng layunin ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung pag sinabing align, ina-align natin yung mga goals natin, inaayos natin. Diba? Lalo na ngayon, pag mga gantong matatapos na yung year na ito, laging naririnig natin mga preaching about God's plan, yung pagplano natin, yung mga plano natin, di ba? Meron pa tayong binibili ng mga book, diba? Mga planners, ganun. Pero tayo, ang title natin is Aligning Goals with God's Will. Ito yung kailangan natin sa darating na 2025, di ba? Yung tamang prioridad. Yung right priorities na dapat natin gawin. At marami pang mga verse. Mamaya, isa-isay natin yung James 4:15, Colossians 3:23, Psalms 25, verse 4 to 5, na tumatalakay na kung saan inaano nila yung sa Panginoon. At bago yan, ang aking introduction, una, na nangyayari sa atin, alamin muna natin yung mga wrong priorities, mga maling prioridad na minsan nagagawa din natin. Ito yung una. Yung mga tanong na ganito. Priority nga natin si Lord, pero mali naman ang motibo natin. Minsan may mga ganito tayong pagkakataon. Inuuna mo si Lord, pero yung puso mo, hindi tama sa pagsunod sa Panginoon. Minsan tayo, minsan hindi natin nakikita yun.
Gumagawa ka sa Panginoon, baka minsan hindi naman pala tama yung pinapriority mo. Maaaring inuuna mo ang Diyos, pero deep inside pala hindi. Maraming ganung pagkakataon. At mamaya, marami rin karakter sa Bible na nag-fail sila. Akala nila inuna nila yung Panginoon, pero hindi pala. Diba? Pangalawa, ito pa, priority nga natin si Lord. Pero ang nasa isip naman natin ay maging maganda ang tingin lang sa'yo. Maging maayos lang. Sige, pa-priority ko si Lord para mabago ako. Para makita nila na nagbago na ako. Kung ang dapat ang attitude, hindi ganun. Is magkaroon tayo ng tinatawag na babaguhin ka ni Lord. Praise God. Diba? By the glory of God pa din. Ayun yung mga misang natin eh. Ito pa, ang pangatlo, priority mo si Lord, pero kasi may kailangan ka sa Kanya. O may nais ka lang makuha. Isang ganyan tayo eh. May mga priority, pinapriority mo si Lord, pero mali nga yung motibo mo. Gusto mo lang may makuha ka sa Panginoon. Sige, magka-choir ako. Sige, special number ako, baka may blessing. Ginawang pampaswerte, no? Ginawang lucky charm yung sige, mag-aano ako. Susunod ako sa Panginoon. Priority ko si Lord. Kasi may kailangan ako makuha. Ano pa? O priority mo lang si Lord. Priority lang natin si Lord. Kasi kulang yung mga tao sa ministry. Kailangan nila ako dun. Isa nagiging ganun yung attitude natin. Mag-iingat tayo sa mga ganun. Lahat tayo mga kapatid ay kailangan sa gawain. Okay? Lahat ng ministry sa church ay mahalaga. Kahit maliit man yan. Turuin mo, kahit tagahugas lang yan. Kung walang maghugas, edi tambak dyan. O kung walang magwalis, edi makalat dyan. Ministry pa din yan. At ito naman, yung pangalawa, there are also those who are afraid of their priorities. At meron naman din natatakot sa mga priorities. Di ba? Kanina yung mga mali. At meron naman mga natatakot. Ano naman, bakit sila natatakot? Una, ayoko, di ako magaling. Kaya na nila yan. Di ba? Laging ganon. Hindi ka nagiging, ang tawag doon, voluntary. Kasi sa ministry, that voluntary ka. Dapat yun yung maging goal din natin. Di ba? Hindi dapat tayo maging ganito, ay, ayoko. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako magaling kumanta. Hindi ko kaya mag-share. Hindi ko kaya mag-choir. Pero pag kumanta ng worldly song, di ba? Ang galing. Hindi ko kaya mag-preach. Kasi alam nyo, the reason talaga kung bakit nagiging tamad ang tao. Yung gadget, yung cellphone. Kaya minsan nagiging tamad ang tao. Minsan yung mga young people din, mga tao ngayon, kung bakit sila parang tinatamad magsimba, the reason yung gadget na eh. Tsaka yung sarili din nila yung pagdidisiplina. At ito pa, yung pangalawa, na bakit sila natatakot sa mga priorities na binibigay ng Panginoon. Ayoko, uhusganin lang nila ako. May makikita lang sila sa akin. Nakikita nila yung mali ko. Tandaan niyo mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, kahit anong mangyari, may mga nakaka-discouragement sa paligid natin, encouragement, patuloy lang. Amen? Kahit husgahan ka nila, kahit hindi ka magaling magsalita, kahit mali-mali yung grammar mo. Diba? Patuloy lang. At ito pa yung malupit. Yung pangatlo, ayoko mahihayin ako. Natatakot sila kasi mahihayin siya. Diba? Dati naman, mahihayin din naman ako eh. Kahit si Brother Ramil, si Preacher Ramil, dati mahihayin niya. Pero ngayon, di ba? Nagpagaling sa Panginoon. Hindi na mahihayin. Ito pa, yung pangapat, na bakit natatakot? Ayoko, mahina loob ko. Di ba? Mamaya, i-explain natin na itong mga to, ipuproof ng Biblia na kaya mo. Kaya ka nga naligtas eh, di ba? Kasi, ang natanggap mo, yung biyaya ng Panginoon. At ito naman yung mga karakter sa Bible na mga naging mali sa desisyon sa Panginoon. Una dyan si Saul, di ba? Si Saul yung unang hari ng Israel.
Mababasa pa natin sa 1 Samuel 15 verse 22 to 23. Diba, sa halip na lipulin niya yung mga Amalekites at lahat ng kanilang mga ari-arian ayon sa utos ng Diyos, ang ginawa ni Saul, pinagpilitan niyang mag-ain ng mga hayop at kumuha ng mga bagay na hindi inuutos ng Diyos. Sumuway siya sa Panginoon. Dahil dito, tinanggihan siya ng Diyos bilang hari at pinadala si Samuel upang ipahayag ang kanyang kaparusahan. Di ba, minsan ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay nagdudulot ng mga negatibong kahihinat. Ibig sabihin, hindi nagiging maging resulta. Lagi naman yan lagi naman natin narinig Kung ano yung itinanim mo, hindi yung aanin mo. At meron pa, na hindi mga sumunod sa Panginoon. Si Jonah, alam natin yung kwento nito Imbis na ang lapit-lapit lang ng Ninive. Preach ka dun, lumayo pa siya. Pero sa kabila ng mga kanyang pagtanggi, hinanap niya pa rin yung Panginoon. Diba? Siya yung upang magturo sa mga taga-Ninive ng pagsisisi at pagpapatawad. Meron pa, sina Adam and Eve, diba, sumuwi sila sa Panginoon. At marami pang mga karakter sa Bible. Sila, Lot's wife, diba, yung asawa ni Lot. And then sila King Rehoboam, mga sumuwi sa Panginoon. Pero hindi naging maganda yung naging buhay nila. At meron din naman, and there are characters who truly follow the Lord and fulfill the priorities. Ito na po sila, una dyan na character, si Noah. Diba? Sumunod siya sa Panginoon. Sumunod siya sa Diyos, diba? Sa pamamagitan ng paggagawa niya ng arko, kahit na siya ay pinagtatawanan ng iba. Biruin mo, kahit na pinagtatawanan siya. So, ganun din sa ministry. Minsan, di ba, sabi ko sa inyo, pag nasa ministry ka, marami talagang, sa'yo, maraming nag-discourage sa'yo. Ay, ganito ka, ganyan ka. Alam niyo po dati, nung one time na nag-play ako ng piano, may nagsabi sa akin, hindi ka matututo mag-piano. Sabi ko, kagalingan ko. Aayusin ko pa. Sa gitara din, sabi, hindi ka makakatugtog sa gitara. Yung nagsabi sa akin. Pero hindi ko yun na mag-fail ako. Inano ko yun para magbigay lakas sa loob ng loob ko. Hindi yung pride Kumbaga, ginagawa mo yun, hindi para sa sarili mo, hindi para sa kapurihan ng Diyos. Ayun. At sino pa? Si Abraham. Nagtiwala din siya at sumunod sa Diyos, di ba? Sa pag-alis ng kanyang bayan at sa pagiging handog ang kanyang anak na si Isaac. Si Joseph, nanatili din po siyang tapat sa Panginoon sa kabila ng pagsubok. Diba? Siya ay naging pinuno ng Ehipto. And si Moses, ito yung best example yung kanina. Na minsan nahihiya tayo, natatakot tayo magsalita, diba, mag-preach. Pero si Moses, sumunod pa rin siya sa Panginoon. Sumunod sa utos ng Diyos na pangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Na makikita pa natin sa Exodus chapter 3, verse 10 to 12. Ganon din si Joshua. Ayan, sinunod niya rin yung kalooban ng Panginoon. Diba? At marami pa si Ruth, si David, si Daniel, at ganon din si Maria na anak na ginamit ng Diyos para isilang ating tagapagligtas. At ganon din si Pablo. Inialay ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob. Kaya mga kapatid, kayain natin yung mga karakter na ito na kung saan ay sinunod nila yung kalooban ng Diyos. Kumbaga, andoon sila sa sinunod nila yung goals na galing sa Diyos. Introduction pa lang po yun. Hindi pa tayo nag-ano sa mga points. At ito, may 6 na puntos po ako na iiwan sa inyo, na magbibigay aral sa atin. Number 1 is yung trusting in God's plan. Number 1 is trusting in God's plan. Yung pagtitiwala sa plano ng Panginoon. Minsan, ganito tayo wala talaga tayong isang tiwala sa Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala sa kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Yan, Proverbs 3:5, kabisado natin lahat yan. Kabisado natin, di ba? Trust in the Lord with all thy heart. Hindi naman sinabi with half
Diba? With all thine heart. And lean not unto thy own understanding, na huwag kang magtiwala sa mga minsan decision mo na akala mo tama, pero hindi pala. Hindi kailangan mo magtiwala sa Panginoon. Diba? At alam natin na ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na pagtitiwala sa Panginoon. Diba? Sa halip na sa sarili nating karunungan, diba? Kinikilala natin yung mga desisyon ng Panginoon. Sabihin, mga kapatid, minsan, hindi talaga natin kaya na wala ang Panginoon sa buhay natin. Kailangan sa lahat ng plano, laging nasa Panginoon. Tiwala tayo sa Panginoon. May isa pa pong verse yung Jeremiah 29, verse 11. Diba? Sabi natin ito, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Ayan. Thoughts of peace and not of evil, give you unexpected end. Diba, pinapaalala sa talatang ito na ang plano po ng Diyos sa atin ay mabuti. Kahit kailan hindi siya nagbigay ng plano na hindi mabuti. Ang pagsunod sa Kanya ay nangangahulugan na pagtitiwala na nais niya ang ating kapayapaan at magandang kinabukasan. Kaya mga kapatid, isa sa mga bagay na mag-aalay sa atin, sa goals natin, yung magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Ang pangalawa, kasi mahaba na tayo sa introduction. Pangalawa, seeking God's kingdom first. Diba? Alam nyo, meron na kami naka-fellowship na kung saan nakita namin yung kabutihan ng Panginoon sa Kanya. Bakit? Piruin mo na, sa sobrang busy niya sa ministry, meron pa siyang test unit yung sa mga boarding exam. Sabi niya sa papa niya kasi pastor eh. Sabi niya sa papa niya, "Pa, may malapit na exam ko. 2 days na lang yung natitira niyang 2 days na lang." Sabi niya, "Pa, mag-aano muna ako, magre-review muna ako." Alam niyo po ba mga kapatid, after 2 days ng pagre-review niya, kinabukasan nun, exam na. Nagulat na lang siya eh. Yung pagdating yung result, pasado siya. Pero yun 2 days lang siya may ganun. Kasi sinabi niya sa amin, iba talaga mga kuya kapag inumin mo yung Panginoon. Nandun yung blessing. Diba? Minsan may mga tayo eh. Marami tayong dahilan para hindi unahin ng Diyos, gawain ng Panginoon. Pero di natin nakikita yung blessing. May blessing pala na darating. Kung mo nakita sa kanya yung, ang galing, yung Matthew 6:33, na pag inuna mo talaga yung Panginoon, dinadagdag niya. Binibigay niya talaga yung para sa iyo. Lalo na kapag tama pa yung motibo mo. Pag inuuna mo yung Panginoon. Ayan, meron pa sa Psalms chapter 37, Psalms 37. Ayan, yun sa may point number 2 natin. Psalms 37 verse 4. Mga verse. Sabi po dyan, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Diba? Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa iyong puso, lalo na kapag tama pa yung puso natin. Pag inuuna natin ng Panginoon, meron talagang blessing. Pero malili naman yung thoughts na kaya mo muna yung Panginoon kasi may blessing. Inuuna mo yung Panginoon kasi para purihin yung pangalan niya. At doon na niya ibibigay yung blessing. At pangatlo, 6 lang to, mabilis lang yung mga points natin. Pangatlo, committing your goals to God. Diba? Yung pag-aalay ng mga plano sa Panginoon. Yung mga plano natin sa Panginoon. Yung Romans 12 verse 2. Ay hindi, yung Colossians 3:23.
Basahin natin. Paki-flash nga po. Colossians 3:23. Whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Alam niyo mga kapatid, kapag may ginagawa tayo sa Panginoon, okay, hindi tayo gumagawa sa tao kapag nag-minister tayo. Lagi nating tatandaan. Gawin mo yan nang naayon sa puso mo. Pag umawit ka, kaya nga tama yung sabi ni Preacher Ramil kapag umaawit ka ng congregation, bigay mo ng best mo, di ba? Manta ka talaga, awit talaga. Kahit minsan nakikita mo isang leader, parang nalulungkot, di ba? Parang minsan nalalambot. Kailangan mo ba? Kasi minsan yung congregation din yung magdadala di ba? Minsan baka may problema lang din isang leader, natin na lang tao tao lang Ayun po, yung committing your goals to God, yung pag-aalin mo ng plano sa Panginoon. And sa makita natin dyan, yung binasa natin kanina, yung Proverbs 16 verse 3, yung commit thy works unto the Lord, di ba? Kapag kinumit mo yung buhay mo sa gawain sa Panginoon, ano yung sumunod na verse? Establish yung talagang and thy thought shall be established. Magiging maayos yung mga ginagawa natin. Pagka yung plano ng Panginoon yung sinusunod natin. At pang-apat, ano pa po yung pang-apat na mag-aalay sa atin? Pagdating po sa mga goals natin, pagdating po sa plano natin sa Panginoon, yung pang-apat po yung renewing your mind. Okay? Yung pagbabago ng isipan. Hindi yung pabago-bago isip pagdating sa mga desisyon, pagdating sa ministry. Kundi, yung pagbabago ng isip na, mali ito. Dito dapat yung gawin natin. Ito yung gawin natin. Ito yung makakatulong sa Panginoon. Okay? Mababasa natin yun sa Romans 12 verse 2. Romans 12 verse 2. Sabi po dyan, be not conformed to this world. Familiar verse po ito. But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tandaan natin mga kapatid dito si Apostle Paul na namamanit siya sa verse 1. Diba? Namamanit siya na kailangan ito gawin ito. Huwag talaga kayong makiayon sa takbo ng mundo. Hindi naman masamang maglaro ng mga mobile games, pero pagka ito na yung kinokontrol niyan, ay nang masama dyan. Diba? Hindi naman masama manood ng K-drama. Ang masakit, pag puro K-drama ka na lang, wala ka ng devotion, di ba? Hindi naman masamang mag-Facebook, hindi naman masamang manood ng mga vlog. Ang masakit, pagka na-influensyahan ka na, ay yung mahirap. Na ano ka na sa mundo. Hindi naman masamang makinig ng ng mga love song, di ba? Huwag lang yung grabing love song. Hindi na maganda yun. Doon pa rin tayo sa standard. Na kung saan ay yung binago na yung isip natin. Dapat, lalo na ngayon, New Year. Sabi nga nila, kapag ka New Year, lagi may mga New Year resolution. Papaguhin ko na yung sarili ko. Pero January 1, nag-iinom. Diba? Pagpasok pa lang ng January 1, lasing. Wala na, di yung natupad. Mga ganyan yung mga secular, mga unbeliever. Pero tayo mga kapatid, ano ba yung mga bagay na dapat natin baguhin pagdating sa 2025? Nabigay ko ba yung best ko ng 2024? Kung nabigay mo yung best mo ng 2024, ibigay mo pa yung best mo sa 2025 at sa mga darating pa na taon. And number 5, panglima, seeking God's guidance, paghahanap ng gabay ng Diyos. Lagi sa lahat ng pagkakataon, lagi natin kailangan ng gabay ng Panginoon. Okay? Sa James 4:15 and Psalms 25 verse 4 to 5, makikita natin dyan. Basahin natin. Psalms 25 verse 4 to 5. Puro buklat po tayo ngayon. Hindi po ako ngayon ng expose Kasi haba pong nasa Tagaytay ako, nagbibiyahe kami sa Tagaytay, niisip ko po yung mga bagay na
pwedeng na mga points dito. Psalms 25 verse 4 to 5. Kaya nag-capital po ako ngayon. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Diba? Lead me in thy truth and teach me. For thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Alam niyo mga kapatid, kapag ang Panginoon, yung laging naggagabay sa atin, inaano mo yung buhay mo sa Panginoon, papatulong ka sa Panginoon, at paparebuke ka. Kaya nga hindi ko makalimutan yung sinabi ni Pastor Ramir na minsan, kung sino yung pag nakikita nilang tama ka, maraming magagalit sa'yo. Diba? Pag nakikita nilang pinapagalitan mo sila, may mga magagalit sa'yo. Sa madaling sabi, mahirap yung mga kinokorek mo na ayaw magpatama. Diba? Kaya nga tama yun. Pag stand ka talaga sa tama, maraming magagalit sa'yo. Kaya yung pastor na yun, grabe, 62 years na yung church na doon. Siya ang humawak, siya ang sumalo. Pang 17 pastor na siya. Grabe, di ba? Tapos, yung mga dating member na, na mga nandoon, mga siga-siga gumawa ang Diyos ng paraan para umalis sila doon. Kaya nga, mga kapatid, makikita talaga natin yung gabay ng Diyos. Kapag sumusunod ka sa kanyang yung alignment ng kalooban ng Panginoon. And last po, trusting in God's sovereignty. Pagtitiwala. Pagtitiwala po sa kapangyarihan ng Panginoon. Alam natin na ang Panginoon, God is His control. Control ng Panginoon. Pero yung isip natin, hindi na control yan. Okay. Pero yung mga plano ng Panginoon, nakaplano na yan. Diba? Sabi nga sa Romans 8:28, kahapon ito yung aming devotion sa aming fellowship. Nung kami po ay nagpunta ng Tagaytay. Yung Romans 8:28. Ayan, sabi po dyan, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Diba? Lahat ng bagay may mga purpose yan. Okay? Kaya ginagawa mo rin yung ministry mo sa Panginoon. Bakit? Diba? Sino pong nakinig ng prayer meeting? Diba? Kung ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, mahalin mo yan. Diba? Mahalin mo yung gawain ng Panginoon na binigay niya sa atin. And with my conclusion na po agad, yung una po, unang points, trusting in God's plan, seeking God's kingdom first, committing your goals to God, renewing your mind, and seeking God's guidance, and trusting in God's plan. In my conclusion, may 3 points pa rin po ako. Trust God plan completely. Sabihin mga kapatid, magtiwala ng buo puso sa plano, okay? Ng buo sa plano ng Diyos. Magtiwala tayo mga kapatid. Trust God's plan completely. Ang plano ng Diyos ay laging mas mabuti kaysa sa ating yung mga plano natin. Kapag isinuko natin mga kapatid yung buhay natin, yung mga plano natin, yung ambisyon natin, tutulungan tayo ng Panginoon. At kung meron tayong tiwala sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng tinatawag na kapayapaan, diba? Sa kaalaman. At gagabayan niya po tayo mga kapatid sa tamang landas. Kapag tayo po ay nagtiwala ng buo sa plano ng Panginoon. And pangalawa, prioritize God's kingdoms above all. Nahin ang kaharian ng Diyos. Okay, pag inuna natin ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, alam natin na ipoprovide ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Pangatlo, last, seek God's guidance daily. Hanapin ang gabay ng Diyos araw-araw. Laging kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Gaya ng mga karakter na binanggit ko kanina, bakit sila nagtagumpay?
Kasi sumunod sila sa Panginoon. Yung priority nila, yung dapat i-priority. At dapat mga kapatid, bilang isang anak ng Panginoon, dapat kung gumagawa ka sa Panginoon, nag-commit ka sa Panginoon, commit thy works unto the Lord. At alam natin na kapag ginawa natin yung mga bagay na makakabuti sa atin, yung plano ng Panginoon, may establish tayo, magiging maayos yung ating pamumuhay. At tayo dito ngayon lahat, tayo po manalangin. Ama namin Diyos, nasa langit, salamat po Lord sa napakinggan po namin ng salita. Salamat po. Pinalaanan mo po kami sa darating po ng 2025 po ano po yung mga dapat namin gawin. Na kung saan dapat po na nahin po namin kayo, masa po kami sa inyong kapangyarihan. At salamat po, Ama, sa mga mensahe po namin napapakinggan patungkol po sa inyong salita. At humingi po kami nakapatawaran sa aming mga salahin na nagagawa. At ingatan po kami sa aming pansamantalang pagbuhay. Kaya hindi po sa aming pastor, ingatan niyo po siya sa kanilang pagbalik dito po sa Harisan. Kaya niyo po sila ng Panginoon. At ito po ang sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tawagin ko po si